Maligayang pagbabalik sa Lolo Tasho Recap. Ngayon ipapaliwanag ko ang pelikulang batay sa totoong buhay ng pinakabatang mandirigma ng ikalawang digmaang pandaigdig na tinatawag na Soldier Boy. Bago tayo magsimula, maaari bang paki-like, share and subscribe? Maraming salamat. Nagsisimula ang pelikula sa Russia kung saan may isang pamilyang nag-e-enjoy sa tabi ng ilog. Ang bunsong anak, si Sergei Alyoshkov, ay nagyayabang sa kanyang nakatatandang kapatid at ina tungkol sa kanyang pag-akyat sa puno. Biglang dumaan ang mga eroplano ng mga Aleman sa himpapawid. Sinabi ng ina na magtago sila sa mga damo, ngunit sinabi ng 6 na taong gulang na si Sergei na hindi siya natatakot. Kumuha siya ng tirador at tinamaan ang isang eroplano. Sumabog ito, ngunit nang lingunin niya ang paligid, nawala ang kanyang pamilya. Nagising si Sergei mula sa bangungot. Umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Inakala niyang ang kanyang ina ang dumating, ngunit isang babaeng kapitbahay ang pumasok, nagmamadaling nagpasalamat sa Diyos na buhay siya. Sinabi nito na patay na ang kanyang ina at kapatid. Hindi maintindihan ng bata ang sinasabi ng babae at nais pa ring hintayin ang kanyang ina. Sabi ng babae, inatake ng mga Aleman ang kanilang lugar at kailangan niyang tumakas. Dumating ang mga sundalo at pinatakbo si Sergei sa bintana, ngunit nabaril ang babae bago siya makasunod. Naiwang mag-isa ang 6 na taong gulang, walang pamilya o kaibigan. Sa pagtakas ni Sergei, nakita niyang nasusunog ang buong komunidad. Tumakbo siya sa kagubatan, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Kinagabihan, nagpalipos siya ng gabi sa gubat. Kinaumagahan, nakita siyang umiinom sa ilog nang mapansin ang mga sundalo ng kaaway. Nagkubli siya sa ilalim ng ugat ng puno. Kahit na may ahas sa tabi niya, mas pinili niyang huwag magingay dahil mas natatakot siya sa mga sundalo. Pagkatapos nilang kumain sa tabi ng ilog, umalis ang mga sundalo. Kinuha ni Sergei ang natirang pagkain at nilampaso ito. Makalipas ang ilang araw na walang maayos na pagkain, napagod na siya at halos hindi na makalakad. Ngunit nagpatuloy siya. Sa gubat, kumain siya ng wild berries, ngunit biglang may sumabog sa kanyang likuran. Nahilo si Sergei at nawalan ng malay. Sa susunod na eksena, dinala siya ng mga sundalo sa isang kampo ng Russian Army. Pinakilala ni Sergei ang sarili at ikinatuwa ng mga sundalo ang kanyang tapang. Inalagaan siya ng isang nurse na si Katya, na agad na napamahal sa bata. Sinabi ni Sergei na gusto niyang maging sundalo. Habang tumatagal, napalapit sa kanya ang buong batalyon, pati na ang istriktong commander na si Kuznetsov. Ngunit gusto ng commander na ipadala si Sergei sa ampunan para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng pagtutol ng mga sundalo, nanindigan ang commander. Gayunpaman, nang yakapin siya ni Sergei at magpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagbago ang kanyang isip. Tinanggap niya si Sergei bilang anak, at pinasuot siya ng uniforme ng sundalo. Sa mga sumunod na araw, naging mahalagang bahagi ng batalyon si Sergei. Nakahanap pa siya ng mga especially ng Aleman at tinulungan ang batalyon na maiwasan ang panganib. Sa kalaunan, inampun siya ng commander at tinuring na tunay na anak. Sa huli, kahit bata pa, naging bahagi siya ng mga laban sa Stalingrad at Poland, na nagdala ng inspirasyon at pag-asa sa kanyang mga kasamahan. Ang pelikula ay nagtatapos sa kwento ng tapang ni Sergei na patuloy na binibigyang pugay sa kasaysayan bilang pinakabatang sundalo sa buong mundo.